Magandang balita mga kapanalig, ikakabit na nga pala ngayon yung gate natin. Ito yung isa sa mga hinihintay ko na mangyari. Okay. Yan ang gate. Tatagal natin hinihintay yan, ha? Matagal-tagal rin kaming naghintay na makabit tong gate, kaya excited na ako. Ito na ang ating pangalawang part ng gate. You know. Mas magiging panatag na tayo dito sa bahay at mas magiging komportable. May gate na tayo. Ito, ayan, Hindi Dito lang na lang gate yung kulang ipapakabit sa kabila. natin, pati rin yung canopy para safe na tayo sa ulan at hindi na tayo mababasa sa taas. Alam ko na isa to sa mga inaabangan nyo, kaya tara, umpisa na natin. I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit. 7:29. Atin ulit natin si Budak sa Baliwag. Pang ilang beses ko na itong hinatid si Dangbu, At ngayon nakaschedule yung pagkabit natin ng gate. Hindi ko lang alam kung matutuloy dahil masama ang panahon. Hindi makakapag-welding pag maulan. Hindi makakapagtrabaho pag masama ang panahon, baka makuryente. Ang tagal namin hinintay na makabit yung gate. Tapos biglang masama yung panahon. Bagay, alas 8 pa naman ang usapan 7:29. Diba, kabukas na yun, malamang. Ay, mahalaga mahatid natin si Dangbu sa kanyang bus terminal. Sa kanyang bus terminal. Ano yun sa kanya na? Woo! Maulan na naman. Oy, 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 oy. Kalkulado na ni Budang yung oras Dati alas 5 pa lang, gising na to Ayan ang kagandahan ng ADB kahit sa gilid lubak-lubak Para lang hindi malate si Budang, gagawin natin ang lahat. Yan, gilid-gilid lang tayo. Kahit malubak ang daan, gagawa natin yan na paraan. Makarating ka lamang sa iyong pupuntahan. Oh yeah. Mukhang titigil na yung ulan. Sana tumigil na bago mag alas 8 para maumpisahan na ang trabaho ng pag-gate. Let's go! Ay! Ganito talaga Mga salamat nga pala sa mga sa mga payo ninyo mga kapanalig, lalo na yung mga taga dito na kabisado ang Bulacan. Yung mahirap pag sumakay ng Lunes, yung mga ganon. Kasi mga suggestion na kung saan masarap pumunta dito, yun, thank you. Ano ko yan, iisa-isay ko yung mga lugar na sinasabi nyo pag tapos na yung mga gawain sa bahay. Kasi magpipintura pa tayo mga sabihin natin katapusan, magpipintura ng bahay. Marami pa tayong matagal-tagal pa yun. Pero sisingit-singitan na natin ng ng adventure pag may pagkakataon. Pero sa ngayon, muna tayo, hatid-hatid serye, ganyan. Mabahay serye. Salamat sa inyo sa mga tumatangkilik sa ating content. Mamaya titingin na ako ng tolda mga kapanalig para dun sa garahe namin. Hanggat wala pang bubong, tolda muna yung makapal, yung nakalimutan ko yung tatak Ano ba yung maruyama o maruya? O pagkain mo yung maruya para yung mga aso may lipat na namin sa labas. So, may setup ng maayos yung nila, kulungan nila doon.
Bumili na rin ako ng mga panapin nila para komportable sila. Yeah. Oh yeah, oh yeah. Nandito na naman tayo sa bayan. Woo! Mas malapit naman to kaysa sa ano, yung maghahatid ka sa mismong Muñoz. Namahal ko. Siguro pag walang traffic doon, parehas lang. Tumigil na yung ulan. Mukhang matutuloy na yung pagkabit ng gate. Lord, patigilin nyo na kasi tagal namin hinintay yun. Sana umalis din agad yung ano. Oh, ang dami kong hiling ngayon ah. Oh, naku, wala pang ano. Ah, Grace Park, ang galing. Nice one. Okay, yan na, pasok ka na. May ano ba, may kukunin ka pa? Nangyari, ayaw. Itong batang to. Sige na. Okay, uwi na. Ayan na, maliwalas na yung langit. Traffic na naman. Nasasanay na tayo sa ganitong setup. Hatid-hatid. Ganyan. Tapos, asikaso sa bahay. Diba? Shoutout ulit sa mga tagbulakan. Titingin na tayo ng tolda, mga kapanalig. Sakto may mga nagtitinda ng ano dito, mga tolda, ganun, lubid, lambat. Nandito na talaga lahat ng hanapin mo. Nandiyan lang sa paligid na sa Rafael. Tingin muna tayo para malaman natin yung presyo. Tapos bibili tayo ng lubid para talagang yung pagkabit natin ng ano, ng tolda, yung batak na batak, yung hindi nakalundo, para kahit umulan ay hindi nga lulundo. Para sa mga aso, hindi rin mabasa doon sa garahe. Magagamit pa naman yung tolda na yun kung sakaling kabitan na ng bubong. Pwede yung sa gilid. Saan na yung mga nagtitinda ng tolda dito? Maruyama. Yun, Maruyama. Yung tatak, Maruya tuloy. Alright. Titingin tayo dito. Maruyama. Maruya. Tayo. Sir. May ano kayo, Maruyama na tatak? Meron, sir. Magkano naman yun? Depende, sir, sa size eh. Ah, sa size? Ano ba yung pwede ba kayo mag-ano ng kung ano lang yung sukat? Pwede naman. Kaya pwede magpasadya? Meron din kayo dito yung ano, yung pwede nang ipitin? Paano ipitin? Di ba, yung sa gilid para masuksukan lang ng lubid, yung mga ganun. Pwede rin. Pwede rin dito? Oo, kasi yan lahat. May ano yun, may ano na dubid. Ah, si kuya pala nananahi, pwede pala yun oh. Oo, pwede. Yung sa ano, tolda no? Pwede mo magpasadya ito. Oo, pwede. Yung pala, sakto. Mga magkano kaya yung ano niya? Sa Maruyama. Oo. Kaya sa Maruyama, dinidikit yun eh. Ah, dinidikit? Pwede rin tahin yung kaya lang matigas. Pero yung ano niya, yung rate lang niya na sa tingin mo magkano ano? Oo. Para alam lang natin. Yung mga ganyan. Ito yung lapad niya eh. 1.5 sa Maruyama. 1.5. Okay. Tapos sa Mayama, Ah, di ba mas maano ang Maruyama, mas maganda? Oo. dito sa Mayama. Oo, gusto ko kasi maano. Sige. Babalik na lang ako para sure yung sukat. Papasukat natin kay Papa. Meron kasi yung hakbang-hakbang lang tayo. Meron naman tahian dito. Para pag nakabit yung gate natin, ano na, makikakabit na natin. Balik na lang ako para sure sa sukat ha. Hindi naman natin palagyan ng suka ng tubo. Oo, sige. O kaya lubid, may mga lubid din kayo dito eh, no? Ako, meron. Ayun, ito. Para malagyan natin yung gilid. Sige. Balik na lang ako. Sige. Let's go! Ata yung mga lubid na ganito oh. Inaalala rin natin syempre yung mga alaga nating hayop,
gusto natin mailagay sa garahe, bago natin ilipat, kailangan ano sila, komportable din. Eh, iniisip ko rin na mahirap naman ilagay yun ng wala pang bubong kasi ano sila, mababasa. Nasa 1.5 pero papasukat natin kay Papa ng ng maigi para eksakto pag kinabit natin doon. Okay. So 1.5 yung halaga nung tolda. Babalik na lang tayo para sure na sure. Dapat pala nakapag withdraw na tayo doon sa sa Baliwag. Mali eh. Huli ko na naisip. Pag hindi dumating yung kung hindi matuloy hindi matutuloy yung gate. Kasi parang ulan pa rin. Pero kung hindi matutuloy ngayon, yung tolda na lang ipaproject ko ngayong araw na ito. Kakabit namin ni Papa. Bibili ako ng mga lubid. Maruyama pala, maruya tuloy. Okay, nakapag-withdraw na tayo. Thank you, Lord. Tara. Alright, so sabi ni Budang, magpapatila lang ng ulan yung gagawa ng gate. So after nun, pupunta na siya dito. Sana tumila na ng tuluyan. Maliwalas na naman eh. Maliwalas na oh. Matutuloy yan. Kaya papatingin na natin kay Papa. Para pagkakabit na ng gate, ilalapat na namin dito. Kagandahan kasi pwede tayo magpasadya na lagyan ng ano ba maganda pa? Ano na lang, lubid na lang para medyo mura lang, no? Yung ilalagay sa gilid. Kasi kasama yung tupi nun eh. Ang tamang sukat niya 3 meters, tsaka 60. 360. 2 meters. Ano na yan pa? 3 meter. Ilalabas natin hanggang doon. So yung dito sakto, tapos doon labas. Okay. Ay, lalabas na 3 meter. Kahit ang ganito, sakto lang, dito lang. 3 meter. Si Papa nanghingi ng malunggay. Doon kila Kuya Jero, tignan nyo. Tinanim muna ni Papa dito para tumubo. Ayan, meron na tayong malunggay. Sakto, may papaya, malunggay. O pwede na tayo magtinola. Diba? Maganda ka magtanim-tanim. Ang dami rin nagko-comment na na pwede magtanim dito sa gilid. Pwede naman. Kung hindi lang talaga gagawin kulungan to, gagawin naming tambayan o taniman eh. Pero depende pa rin. Tsaka maraming higad dun sa taas. May lona. Oo, may lona. Yung lona dito, pag nakabitan na namin ng bubong, dito namin ilalagay sa kabila. Maganda yun. Yung lona kasi dun sa Kampanalig, maganda yun. Maruyama. Ang tatak. Okay, malas na ako. Para ma-set up na natin. Buti na lang yung nagtatahi doon, subscriber. Kilala tayo, kaya pwede tayo mag-request. Tara. Bibili na rin tayo ng lubid. Kasuhin na natin yun. Yeah! Dito pala sila kuya. Sakto. Ha? Pero nga po, nakaano ko na eh. Oo nga pala. Taglit. Saan ko nga ba nalagay yun? Nandito na sila kuya. Mamaya na pala natin nasikasuhin yung tolda. Dali. Sakto pala eh. Oo.
Yan na po. Thank you po. Alright. Babalik po ba kayo? Hindi na. Bibili sana ako told eh. Ano ko na kayo? Ito na yung gate na lang natin natin. yung iba. Di may iwasan talaga yun. Nag-uulang kasi. Oo. Kung ano lang yung... Ito na. Kasi... Oo. Tama. Ito na mga kapanalig. Ang ating gate. Sakto yan para sa mga aso natin hindi na makakalusot. Ito yung panggilid. Ay, hindi. Ito po yung ano sa may canopy. Lalagyan ng liso. Ah, okay. Pinintuhan ko muna bago lagyan ng liso. Oo, yun. Ito naman yung sa pin. Oo. Dapat kahapon pa may kakabit pero sabi namin Martes na para sure. Eh nung mga nakaraan nag-uulan-ulan din. Kaya nahirapan niyo kayo mag ano, no? Pintura, gawa. Tapos, ito po, hindi tinipid. Oo nga eh. Nakita ko nga eh. Oo, galing. Sa mga gusto... Ay, boss. Okay na po. Sa mga gusto magpagawa, ibibigay ko sa inyo yung contact ni Kuya. Kopya ko yan. Nasa akin yan. Hindi talaga tinipid. Oh. Hindi tinipid. Bearing. Oo. Ganda. Sige, sir. Salamat po. Oo. Let's go. Dali mo na nga itong dito. Okay. Yan ang gate. Tatagal natin yung dito yan ha. Para safe na tayo doon. Diba meron na tayong gate, may alaga pa tayong aso. Safe na, safe. Hindi na tayo basta-basta mapapasok. Tara. Pasok! Let's go! Nagsama na si Kuya ng mga magkakabit. Yan ang nakakatuwang ano, pag nagpagawa ka. Talagang quality na quality yung ano nila, yung gawa. Naka-bearing pa yung pinaka ano. Galing. Tignan natin. Excited na ako. So yung project natin na Tolda, matitigil muna. Baka bukas na natin nasikasuhin yun. Gate muna tayo. Sana dumiretso na ganda ng panahon. So, ganda ng tricycle na lang, taas ah. Dito tayo kaya. Morning! Wow! Makakabit na ka na ng gate. Nakakatuwa naman yung mga yun. Ang ganda ng pagkakaano. Dito muna ako paparada. Yan. So si Kuya, pinuntahan pa namin to sa bahay niya para maano talaga namin. Makausap. No, mahirap kasi nang kukontakin mo lang sa messenger, mas maganda harapan. Yun nga, nagkasundo kami. At ito na ikakabit dito sa pinaka-bahay. Hindi na tayo mailang na yung mga aso kahit hindi na sila makakagala-gala. Hirap din kasi baka makakagat. Yan. Ayos. Bigay ko yung contact number sa kanila, Kuya. Sa aling mamaya habang sila. Para yung mga taga dito sa San Rafael o ibang part ng pwede nyo siyang kontakin. Magano kaya textmate kasi may asawa na si Kuya eh. Hindi na pwedeng textmate basta tungkol na lang sa sa gate. Pag-usapan nyo tungkol sa gate tsaka mga iba pang wine-welding niya. Ayun na. Kain natin sa maliit. Alright. Doon yan sa taas. Oo, kasi nga pag umuulan. Oo. Nandyan muna. Natuwa naman ako dito sa nilagay ni Kuya. Oo. Talagang quality. Iba customize lang. Oo. Ay yung lang talagang sila lang yung gumagawa ng tubo-tubo lang no. Ito talagang solid. Ito na hinintay natin. Baka dyan yung sa kabila makabit, Kuya. Dito tayo. Pa, pasuyo lang po ng motor. Nandito na yung gagawa ng gate. Yung sinasabi ko sa inyo yung gate, merong gate na maliit. Si Kuya nag-suggest niyan kasi ang nasa isip lang namin, yung gate na pag binuksan mo buo na. Buong mabubuksan pero sabi niya kailangan merong gate na maliit para sa tao lang. Kaya tama nga naman. Ang hirap naman yung kada labas mo, isang buong gate yung bubuksan mo. Alright. Mga na yan, kabisado na nila Kuya yan. Marami na siguro nakabitan na gate yan. Yung motor naman namin, walang problema kahit nandito lang sa labas, nakakapanalig mo. Mag-aano na lang kami ng takip kasi syempre yung mga alaga namin nasa loob ng pwede rin naman. Kasi maluwag naman sila dito pag naayos natin eh. Dito sila.
Tapos yung motor pwede dito. No? So ano naman yan, babakbakin nila to malamang. Tapos iko-connecta sa pinaka bakal para matibay. Yung dating yan na natin, no? Malapit na. Nung noon ko pa iniisip yan, sana makabitan na ng gate kasi excited na rin ako sa kung anong itsura eh. Sige po pa, oo nga. Yan ano pala. Sikasuhin lang yung kontador pala ni Papa kasi tatamaan to eh. Tatanggalin muna ni Papa. Ganda oh. Quality yung bakal niya. Hindi yung basta ginawa lang. Yung lock ng ano natin, stainless door. Oh, stainless pa. Tapos lahat ng gagamitin ko sa intusok, stainless din. Oo nga. Hindi tinipid. Hindi talaga tinipid, no? Kaya kay kuya na kayo magpagawa. Ito yung mga nakatusok doon. Kaya hindi kakalawangin, no? Hindi ka kalawa. Kasi nga doon ang tibay nun. Oo. Yun matibay man yun, yung kakapitan doon. Oo. Ordinaryong baka lang nilagay mo. Ayun, salamat. Yan ang maganda. Maganda sa pakiramdam ng nagpapagawa kasi talagang makikita mo na quality yung nila, paggawa. Diba yung iba kasi makikita mo na tinipid sa materyales o ano. Si kuya ano to all around. Kaya kung magpapaano tayo, siguro kung wala siyang gawa, yung mga tiles sa banyo o iba pa, sa kanya natin papadali. Ito stainless no? Pang matagalan na talaga yan. All around ka ba kuya? Opo. All around pala. Patanggalin mo na yung ano ni Papa yung sa tubig kasi ano mali yung pwesto na ito eh. Yan na. Dali, ganda na agad. Marami pa kayong pwede ipagawang klaseng gate kay kuya, no? May mga pagpipilian, may mga design. May page ka rin, di ba, kuya? Oo, mamaya yun natin. Doon kayo mamimili. Pero syempre, yung pinili namin yung sakto lang din sa budget namin. No? Hindi naman kami nagpapagarbo ng gusto ng bahay. Gusto lang namin maging komportable at maging safe. So, kahit yung mga ganyan, social na rin tignan niyo. Kaya sa kawayan. Okay, sa kawayan, no? Oo. Medyo elegante naman. Oo, elegante tignan. Yan na. Dati nagsusukat-sukat lang tayo, no? Ngayon, ikakabit na. Gusto pa sana ni Budang dyan, mas mataas. Pero sabi ni Kuya, sa bubong na lang, di ba? Yung may pagganon pa. Tawag dito. Kasi ang pangit naman pag sobrang taas. Kaya pag nagpalagay tayo ng bubong, may ilalagay pa si Kuya na parang pagganon daw dyan. Katulad ng ganon, no? Doon sa kapitbahay nating mayaman na malaking bahay. Iba expansion board lang po nilalagay. Ay. Napalabas yung bakal, yung expansion board. Ngayon, Oo. pagka nayanig yung gate nyo, Warak. biyak ng bato. Oo. Tayo, hindi. Nagpapalabas tayo ng bakal. Mm. Para tayo makapit. Yun. Tama. Kasi kung iaasa nyo lang sa baon ng tapos semento. Oo. Expansion board, Oo. pitan tayo na board, bumubukas ka. Oo. Pag bumukas sa bato, sa una okay yun. Oo. Kabubukas, kababalibag mo. Yun nga, oo. Bigat pa naman yan. Alright. Ini-imagine ko lang dati kasi yung sabi ko, habang ginagawa ni Kuya, ini-imagine ko kung ano magiging itsura ng bahay. Eh syempre nakikita naman natin sa ibang bahay pag dumadaan tayo kasi may mga ganyang design din. Syempre mas magandang tingnan kung sa sarili mong bahay makikita na ikinakabit. Sana gumanda na tuluyan yung panahon para dire-diretso gawa. Lala? Dapat na kailangan matibay kasi yan ang bumubuo. Oo nga. May kakabit na ang unang part ng gate natin mga kapanalig. Hindi na basta-basta makakapasok yung mga gustong pumasok. Hindi, kahit ngayon may aso hindi basta-basta makapasok eh. Ay, dito ako sa wila. May ground ba? Oh. Buti hindi mo binitawan. Sanay na. Kung ako yung bitaw na ako agad. Naalala ko dati mga kapanalig, nagwe-welding kami ni Kadede. Hawak ko yung tubo. Biglang may ground, binitawan ko natumbasan siya. Ayun na.
Para kang kinikilig. Kiliti lang. Yun. Uy, may ground. Tugon, ano? Ano tugon? Ay ko. Nakakapanan, may ground po. May ground. Nood pala kayo sa YouTube para mapanood nyo to. Ah, naka-subscribe ka ba? Ah, Pinanonood ko, magmula nung muna. paano mo nalaman channel ko? Nag-research ako. Ah, okay. Alam na pala ni Kuya yung ano natin, channel natin. Ganda nga ano ako. Kala ko hindi mo pa alam eh. Nanonood na pala si Kuya. Dapat kung kapiyanang pinasok yun. Sa next vlog na natin ipapakita sa inyo yung pagkabit namin ng pinakatolda. Ang importante kasi ngayon yung pagkabit nitong gate mga kapanalig. Sa next topic na natin yun. No? Baka bukas na. Ayan. Yan, unti-unti nang naikakabit ang ating gate. Natuwa talaga ako doon sa sa bearing na yan, malaking. Makikita mo talagang quality. Tsaka sa pagkaka-welding. Hindi bara-bara. Ayoko umawak, baka may ground eh. Hawak sana ako eh, susuporta ako eh. Sa mga nagsasuggest po at nagko-comment about dito sa gilid, meron po rin siya, wag kayong mag-alala. Kasi kasama na siya sa pag yung nagpagawa kami ng gate, kasama na siya sa usapan. Ito, yung pinakaharang, no? Dito po yan ilalagay. Para talagang harang na harang. Ngayon mas malilinawan po kayo kung ano yung naging plano habang ikinakabit na makikita nyo po. Makakapit yan talaga sa bakal. Palaban yan, palaban. Kahit ilang bukas yan, hindi yan makakalas. Nile-level na rin nila. Ano pangalan mo pala, kuya? JP po. JP. Ikaw, kuya? PJ. Parang pinagbalik tayo ng JP PJ. Bali, ano po yan, kapatid ko. Kapatid niya na siya. Electrician po yan, electrician. Electrician naman. Ayos pala. Kanya-kanya kami mga skill. Kanya-kanya porte. Isa pintor. Pintor pala. Nung nakaraan naghanap kami ng pintor eh. Kaso lang naiba na yung napagdesisyonan. Okay lang, marami pa namang. Oo, marami pa naman gagawin dyan sa ikaw kukontakin namin. Oo. Level? Okay. Ang kailangan level na level. Wala nga. So kahit magalagala yung aso dyan sa loob, malaya na silang makakagalaw. Diba? Tapos yung kulungan open lang yan. Kung gusto na pumasok sa kulungan, pumasok sila. Ayusin pa namin yung pinakaloob niyan tsaka yung tambak. Nung nakaraan gusto ko na nga siyang patagin ng gusto itong garahe. Pero sabi ko pag nakabit na yung gate, para mas malaman namin kung hanggang saan yung aming tatambakan. So ayan na nga po. Yan talagang nakatawag dyan, naka-level. Para pantay na pantay. Hindi yung silip-silip lang, no? Ay, ano muna kayo? Ay, yung nyo. Merienda pala kasi. Wala yan. Maglalasang Oo. Yung malaking baso na ubos na yung coke. Malaki kasi yung isa may natira. Oo. Oo nga, wala bang ground? Oo nga. Ayoko na kasing gumagawa ng pit-kit na gano'n. Parang old Old model na. Ito na bago. Ano to, bubutasan pa? Para sa pinakalock niya. For safety. Mamaya papakita ko sa inyo yung yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina. Ang unang plano, kumbaga, ito, buong gate, tapos buo lang din. Wala siyang yung parang pinakapasok ng tao. Buti, nasuggest niya ni Kuya na kailangan merong ganon.
napasukan para hindi natin binubuksan ng buo. Ito siya yung mamaya ipapakita ko pag naitayo na nila. Kaya masaya ako dun sa naging resulta at naging plano. Tama nga naman. Para hindi mabigat at hindi rin talaga persado lagi yung gate na palagi nabubuksan. No? Saka yung motor namin dito lang din halos naman sa labas. Pwede na sa loob. Hindi naman kasya yung sasakyan dyan. So hindi talaga siya obligado na palaging buksan ng buksan yung pinakamalaking gate. Ito lang yung pang tao. No? Wala na raw atrasa. Pero padaan-daan lang naman yan. Tama lang ba yung laga ko? Sakto-sakto. Ayan, habang nagwe-welding sila kuya doon, si Papa naman busy magluto. Ano to pa? Opo yan. Paso ka. Tokwa! Ay, tuto si Papa ng tokwa. Sa gulay? Alright. Kasi mahilig rin si Papa sa gulay, kaya magkakasundo kami. Smooth na smooth to. No? May maingay eh. Yan, smooth. Yun. Nadali na yung una mga kapanalig. So dito naman tayo sa kabila. Dadako na naman tayo dito sa bandang kaliwa. Ayaw. Ito na ang ating pangalawang part ng gate. You know. Yan, dyan na tayo papasok-pasok. Harang na. Hop. Ingat. Talagang dito natin pinalagay sa kaliwa kasi sabi masama yung magkatutukan yung pintuan ng gate saka yung pintuan sa bahay, no? Kaya dito natin pinalagay sa kaliwa. Dapat sundin natin yung mga pamahiin para swertein tayo. Mataas, no? Tapos pag nalagay na rin dito yung pinakaharang niya, ano na tayo dyan? Tawag dito, safe na safe. Kulong na. Tapos yung pinaka, di ba, masyadong kita rin sa loob pag ganyan. Lalagyan lang namin siya ng mga something na pwede nating itapal na hindi masyadong kita yung pinaka loob. Tsaka yung dito mga kapanali. Marami naman pwedeng ilagay dyan. No, kahit mga steel matting, tapos bahala na, tignan natin. Yung hindi naman magmumukhang magmumukhang alanganin doon sa gate. Yung may design pa rin yung ilalagay natin sa salpak natin. Para hindi tayo basta-basta kita dito sa loob ng bahay. Pwede nga dyan liso kaso pangit naman tignan. Maganda yung hanap tayo ng mga idea sa sa mga ibang gate. Tatapal lang natin. Buti kahit paano pinagbibigyan tayo ng panahon kasi yung ulan paano lang eh, mahina lang, saka pabugso-bugso, hindi talaga yung katulad nung kahapon o kanina na sobrang lakas. May pagkakataon pa rin na makapag-welding at makagawa sila maikabit ng maayos itong gate natin. Napapalabasin ulit ni PJ yung yung pinakabakal. Pag nagpa-semento tayo dito, saka na natin ipapasabay yung pagtapal dito mga kapanalig, no? Ayan, sana ibakbak. Kung mapansin nyo, nakakapit na yan sa pinakabakal. Kaya matibay na yan. At yung bakal na ililagay ay stainless. So kahit pasukon siya ng tubig o ano man, hindi siya talaga basta-basta kakalawangin at masisira. Ang matagalan talaga yan. Ang lang dito mga kapanalig sa bahay, dinig mo yung usapan doon sa kabilang bahay pag may nag-uusap. So, ang gagawin ko ngayon dito sa kwarto, lalagyan natin siya ng yung parang, yung mga pang studio, katulad ng mga, yung soundproof. Diba kasi minsan nagbo-voice over ako, tapos mamaya maingayan yung nasa kabila, nakakahiya naman. Kasi pag nag-voice over ako, malakas yung boses ko eh. So,
Saka kung may mga private na usapan, hindi rin ilang na maririnig ng basta-basta ng kabila. Maglalagay tayo ng yung pang soundproof na parang foam may nabibili nun sa Shopee. Na ididikit natin sa pader. Ano lang, puro privacy lang din. Tsaka yung kung may mga yun nga, kung may mga mahalagang usapan o informasyon, hindi kayo basta-basta magkakarinigan. O kahit sila, hindi na namin dinig dito sa kabila. Parang ganon mga kapanalig. No? Kaysa sa Black Iron. Galvanized pala itong materialis na inilagay sa atin. Oo, yung ganyan. Pag winerding mo yan, lakas ng pisla. Hindi kagaya nung hindi kagaya nung Black Iron. Oo. Marami ring alam si Papa sa sa bakal. Ako kasi marami ako alam sa tanso eh. Nagnanakaw kasi ako dati. Hindi kung yung Kalawangan stainless. Oo, stainless. Mahal naman yun. Pero lifetime na yun. Oo. Yung nila, stainless yung kinabit sa loob pa. Oh, yan. Yung pinaka kaya maganda. Gandang klase. Hindi na tayo pahirapan niya. Pag nakabit niya yung dalawa na yan, Oo, okay na. ginhawa na. Ginawa na. Sila mahirap yung pagbabakbak eh, no? Eh dito sa gilid, konti lang ng niyan. Babakbakin yan. Ano na lang yan? Tusok lang yan. Tusok lang ng bakal. Kasi, Okay. ano naman siya, lang naman dulo-dulo eh. Oo. Tapos nung tusok na yun, huwag siyang, pero yung pag gano'n niya, mahuhugot malabo. Oo. May naisip ako kanina habang nag-uusap kami. Itong area na to, pwedeng patagin. Tas lalagyan na lang kami ng tolda kung sakaling magkabubong na dito. Pwedeng parking namin to ni Papa ng motor. No, tapos yung kulungan ng aso banda dito lang. Ayan, para ito may space pa kami. Kasi yung malay nyo yung kapitbahay kasi merong tumira dito na may sasakyan. Para hindi rin kami masikip. No, bigayan lang. Yung motor namin nakaparada imbis dito sa unahan, dito namin nilalagay sa gilid. Maluwag naman siya eh. 'Di ba? Sakto pala yung yung scaffolding diyan sa gilid yun eh. Dahil nagpintura sila nung nakaraan, yung magagamit dito sa pagkabit ng ng gate. Sa taas pa pala. Magbabakbak pa doon sa taas. Papalabasin yung bakal. Pislat na nga eh, parang bakal hindi naman. Pag bibili rin tayo ng hollow blocks para maganda yung pagkakaano dito. Pagkakapantay mga kapanalig para pag binuhusan ng semento matibay. Mahirap kasi yung ganyang bato-bato lang tapos bubuhusan mo ng semento, ang gara niyan. Dapat talagang pantay. Hanggang dito pa pwede nating itaas. Yan. Okay, hanggang dito lang para nakalitaw pa rin ito. Okay, tapos na ang lunch time, kaya tuloy ang trabaho mga kapanalig. Nakabit na nila yung dalawang gate natin at lalagyan na lang niya ng pinaka lock. Ayan o. Alright. Tapos mamaya ito na yung susunod. Lagay natin. Ay, sige pa. Pinaka-lock ng pinto natin. Siyempre iba yung lock ng pinakamalaking gate saka sa maliit.
hinahabol lang yung poste mga kapanalig, no, kasi medyo ano yung poste, hindi pantay. Kaya ayan, inaayos-ayos lang para bumukas ng maigi yung gate natin. Pero patapos na yan. At dadako na naman tayo doon sa gilid mamaya. Okay, natapos na yung pinaka-gate. So next na doon sa gilid na mga kapanalig, ayun na yung magiging ano natin, pinaka-harang. Saan pa pala yung pagsin? Oo, di ba may gate na, may aso pa, saan ka pa? Oh, safe na, safe na. Doon na tayo, doon sa kabila yung uunahin nila. Ilalagay na tong pinaka-grills mga kapanalig do. Ang ganda tignan. Konti na lang mabubuo ng sampayan. Matutuyo na maayos sa ano, mga damit. Bukas ko na ipapagawa yung tolda para meron tayong panibagong vlog. Dapat kanina kung umulan talaga, yun ang magiging project natin, yung pagkabit ng tolda dito. Kaya ano lang natin, no, yung pa ganun. Para yung ano ng ulan. Ayos. Pag nakakabit na pala yung bakal, doon natin sukatin ulit. Dapat sakto-sakto lang doon sa bakal. Tapos Di mo ba napagawa? hindi pa. Bukas pa yun. Mabatak siya no. Ibig sabihin, hindi na siya makakalagpas dito. Kasi, dito natin ano eh. Pwede naman lagpas dito, dito na lang tayo mag-a-adjust. Ayan, kulong na yan. Yan harang na harang. Pag nakapagpagabi tayo ng bubong, ayan, sakto-sakto yung taas na yan. Ayan kasi yung pinaka papantayan ng pinakabubong niya mga kapanalig, no. Nagkadating na yung bahay, nagka-forma na. Dahil nga may gate na, tapos maharangan na yung gilid. Bahay na siyang tignan. Hindi na basta-basta yung mapapasok. Akyat sila kung gusto nila pumasok, akyat. Sabay kagat ni Kal. Pasok daming aso. Oo nga. Pero lang kung hagiyan sila ng Pampatulog. tinapay na sardinas na may sodium. Ang lako po. Pinipix na po nila mga kapalari ko. Ayan. Salamat sa panahon dahil nakikisama siya. Makulimlim lang pero hindi umulan na malakas. Unti-unti nyo na pong nakikita ang mangyayari, ang itsura ng ating garahe. Ayan na. Syempre iba pa rin sa pakiramdam pag merong gate, diba? Kahit sa gabi hindi agad nakarekta doon sa pintuan, may gate na harang. Nadali na dito naman sa kabila. Ayan, pagkatapos nyan pati yung canopy dadalihin na nila yan. Ito yung sa canopy yan sa taas para hindi na tayo mabasa. Kulong na tayo dyan may gate na tayo. Ito, ayan dito na lang kulang sa kabila. Tapos yung canopy. Diba? Kumain na kayo? Tapos na. Ikaw ngayon ko palang kakain. Tawag na daya. Opo. Ayan may gate na. Pero ba't yun? Hindi pantay. Laking bagay din ng scaffolding doon sa pagpipintura gamit na gamit tumawag si Budang at kita sa kanya mga mukha na siya ay masaya dahil meron ng gate pag uwi niya, lalo na bukas pag nalagyan pa yan ng tolda. Matibay ito mga kapanalig diba, matibay. Yung isang mission na isang mahalaga na parte ng bahay na nagawa natin mga kapanalig, ang gate. Yung susunod sa loob naman, tapos na mga kapanalig, pero i-retouch pa nila yung yung mga pintura na damage katulad dito. Ay i-retouch pa Hindi nila papabayaan na ganyan. Galing. Okay, meron na tayong gate, pero yung canopy ay hindi pa tapos. Ngayong araw din dadalihin. Bibili lang si Kuya JP ng liso para madali na yung pinaka-canopy natin doon. Nire-retouch na ang mga na-damage na part.
Kaya mukhang bago pa din. Pero di maiwasan pag ginagawa, talagang madadamage sa pagkakabit. Pero dahil nare-retouch, mukha ulit yung bago. Kakabit na yung ano natin. Canopy. Bago, yung brown, madalang. Okay lang, sige, pwede na yan. Mahalaga hindi siya maano ng ulan. Yan, talagang pinagbibigyan tayo. Mamaya ka na umulan pag nakabit na yung canopy, tapos pagtapos na sila para matesting natin kung hindi na talaga tatagas doon sa ano, sa may pituan. I-re-rebit lang itong ano, tawag ito liso. Para hindi na tayo maano doon. Anggihan. Papasok muna na itong scaffolding. Laking bagay talaga ng scaffolding na to eh, para maabot yung ano, hindi kasi sila makapasok sa loob yung mga aso. Lalo na si Chin, kakapanak lang nando sa ilalim ng hagdan eh. Kung kakayanin, sige, pero kung ano, talagang sa loob. Oh. Kaya ba? Parang ano, bitin. Ay, oo. Alright. Matibay! Hindi na mababasa sa ulan. May canopy na. Yan. Yan, nadali. Pangharang lang yung sana yun. Sa ulan. Oh, malaglag. Kung kahit umulan, di na tayo mangangamba. Kahit umulan, pwede na tayo tumambay dyan sa labas na yan. Magkape-kape. Okay na, nagmukhang bahay na talaga siya mga kapanalig, dahil meron na tayong gate at yung sa panggilid natapos na rin yan, no? At ito yung ating isang maliit na daanan para sa tao yan. Itong malaking pinaka gate, bihira lang naman to mabubuksan, no? At syempre yung ating canopy na kabit na rin mga kapanalig, no? Let's go. Oo. Ano nga pala ano mo, page mo? Ayun na po, Wilma may Reyes po. Kunin ko na lang din kay Dang, no? O kung gusto nyo kontakin sila. At kung gusto nyo magpa-welding, ayun, lalagay ko na lang ito. Yan. So, kontakin nyo na lang sila mga kapanalig sa kanilang Facebook. Tapos, kay bahala mag-usap. Yan. Sir, thank you po. Okay, thank you din. Thank you. Ingat kayo, ingat. Natapos din sa wakas. Ang dami nila ngayon eh. Akyat-akyat pa sila doon. Tapos may mga adjustment lang. Kasi medyo may mga part na hindi pantay mga kapanalig doon. Pero nagawa na naman ng paraan na duktungan, na adyasan, at salamat naman sa Diyos natapos na rin. Sabi ko nga sa inyo, yung isang pangarap natin na magkaroon na ng gate ay meron na. Yeah! Ngayon malalaman natin kung makakalabas yung mga aso, mga panalig, no? So try natin, sasara muna natin yung ano, yung gate, tapos papalabasin natin sila. Testing. Parang si Chuchay makakalabas dyan. Natin. Si Kal hindi kasi malaki yun eh. Sabagay pag kumasya yung ulo niya dyan, yung katawan niya, kasya na rin dyan. Mukha na siyang bahay, no? Congratulations! Testing. Oo, no? Kasya. Si Chuchay kasya. Parang ulo pa lang eh. Lalagyan na lang na namin ng steel matting yan. Sige nga, Kal! Si Charlie, kasya to. Kasya pa yung ano, kasya yung mga aso dun sa butas mga kapanalig. Kaya bibili pa ako bukas ng steel matting, tapos tolda. Ay. Ayusin ko yung kulungan para maikulong na sila. Oo. Ayos. Mamasyal muna kayo, ha? Dahil sa susunod, nako, lagi na kayo nasa garahe. Salamat. Natapos na nga rin tayo mga kapanalig, no? Magpapaalam po muna ako. At abangan nyo naman yung ibang part ng bahay kung ano pa yung mga maayos namin dito at mapaganda. Maraming salamat sa pagsubaybay.
Kita-kits na lang tayo sa next update. Maraming salamat po sa suporta. Bye-bye. I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time.